Bismillahirrahmanirrahim. Yan po ay Arabic word na nagsasabing sa ngalan ng pong may kapal, Diyos na mahabagin. Ganun lamang po kasimple yan. Sapagkat nais ko pong bigyan ng importansya ang relihiyon sa episode na ito. Alam po ninyo, ang Communist Party of China ay walang kinikilalang Diyos. Sa kanila, yung relihiyon ay para pong istorbo sa pamamalakad ng mabuting gobyerno. Sapagkat ang mga tao nandun at nagtitika imbis na maging productive, imbis na sila gumagawa ng mga abubot o mga spare parts, abay nagdadasal po sila, nagbabasa ng mga Bible. Sa Communist China, ano po yan? Counterproductive. Ano po ibig sabihin ng counterproductive? Imbis na nakagawa ka ng kabutihan, ay wala kang nagagawa sapagkat nandiyan ka sa superstisyon, nandiyan ka sa walang kabuluhan na gawain at yan ang relihiyon. Kaya nga po namahal ng China si Duterte sapagkat 2 beses niyang pinakita na sumasang-ayon siya dyan po sa doktrina na yan. Una, noong June 22, 2018, nandun po ako sa Kalibo bilang guest speaker po ng Aklan Press Club. At sapagkat ito po ay covered ng radio, 3 malalaking radio station, akin pong inilad sa kanila ang aking hindi pagsang-ayon sa tuloy-tuloy na pagpatay ng mga Pilipino under the so-called anti-drug war. Na lumabas po, yan ay peke. Ang aking pong paninindigan, ang pagpatay ng tao ay isang krimen at ang mga napatay ay hindi kriminal. Let me validate that again. Lahat na napatay dyan sa tinatawag nilang bypass operation ay mga drawing po yan, fake news, at hindi po dapat mangyari yan sapagkat meron tayong batas. Sa ating pong batas, bago ka maging kriminal, kinakailangan ikaw ay nahuli, yan kasama na yung bypass operation siguro, kinakailangan ikaw ay idiniin ng prosecutor o ng piskal, kinakailangan pakinggan ng husgado ang iyong paninindigan o ang iyong kadahilanan, at pagkatapos saka lamang magbibigay ng husgado ng kaungkulang desisyon na ikaw ay guilty, therefore a criminal, o ikaw ay walang sala, therefore innocent. Yung aking pong paninindigan na ganyan, bumuhos po masyado sa akin na napakarami pong patikos. Andyan sa ako raw po ay Dilawan, andyan sa ako raw po ay NPA, gawa ng aking pangalan, bakit may ka? Yung iba naman, andyan sa ako ay binayaran ng mga oposisyon kay Duterte na galit sa kanya, kaya kinakailangan bayaran ng isang tao na sisira sa kanya. Ang aking pong pinaglalaban ay yung pong ating rule of law. Ng tao, hindi po kriminal yan hanggang hindi nahuhusgahan ng judge o husgado na siya ay may nagawang krimen beyond reasonable doubt. Wala po tayong magagawa. Yan po ang ating batas, yan ang ating konstitusyon. Yan ang umiiral na batas sa atin. At ang pakikipaglaban para respetuhin natin ang batas, hindi kinakailangan ikaw bayaran para sirain si Duterte. Hindi mo kinakailangan tumanggap ng pera para irespeto mo ang batas. Kinakailangan lamang manindigan ka, tumingin ka sa salamin, tignan mo yung itsura, sabihin mong dapat galangin ang batas. Dapat galangin yung desisyon ng United Nations Permanent Court of Arbitration sa kanilang kababalaghan ng pagbibigay ng desisyon na ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Hindi po matanggap ng Malacanang yan, hindi matanggap ni Panelo, ni Roque, at lalong hindi matatanggap ni Duterte. Yan po ang aking teorya na ginagawa ni Duterte yan para sa ganun ma-qualify siya na talaga maging mapamahal siya sa Communist Party of China. Yung Politburo, yung Politburo ng China, yan po ang pinaka makapangyarihan na seksyon ng Communist Party sa China. At yung kanilang paniniwala na ang Diyos ay isang kathang isip lamang, ay yan po ay pinapairal nila
at nakapasaga dito si Duterte na sinabi niyang estupido itong Diyos na ito, at lalo po siya nakapasa at minahal ng mga inchik nung sinabi niyang itong si Jesucristo ay fake. Kung talagang Diyos siya, bakit siya nagpa-torture? Bakit siya nagpahuli? At bakit siya nagpapako sa krus? Nakakawalang bilib, sabi ng barumbadong istambay na si Duterte. At pumapalakpak naman ang mga inchik. At okay lang na pumalakpak ang mga inchik sapagkat wala pong Diyos ang inchik. Ngunit nung umuwi po siya rito, ang daming pumupuri kay Duterte at siya ay kinukongratulate dahil sa kanyang successful trip na di umano nakuha silang $24 billion na pledge o pangako na gagamitin dito sa infrastruktura sa loob ng Pilipinas. Hanggang ngayon, maniwala kayo hindi, merong mga totoo, sincero na pumupuri kay Duterte. Ganyang katanga, ganyang kabobo, ganyang katraidor ang Pilipino. Sinusuportahan nila ang traidor na pareho ni Duterte. Kung panahon po ng pahapon, sinusuportahan nila yung mga makapili na nagtuturo ng mga guerrilla sekreto sa kanilang kapaligiran. Noong panahon ni Antonio Luna, yan po yung mga Kabiteño na katipunero ng tatapang. Pinagtulong-tulungan yung isang general, 17 silang tumataga sa kanya, samantalang siya po ay nag-iisa lamang. Siya po ay hindi Kabiteño. Ang pumatay sa kanya ay matatapang na Kabiteño. 17 against 1. Abay, gusto pa yata sumaludo po tayo sa katapangan sapagkat yung pinakamatapang na general na sumusugod sa harapan ng mga kanyon bala ng mga Amerikano nung panahon po ng giyera ng Kastila at ng Pilipino at ng mga Amerikano. Abay, walang awang pinaslang ng mga Kabiteñong katipunero at yan po ay katapangan nila. Ngayon, dito po sa atin, ang katapangan ng Pilipino ay ang pagkampi kay Duterte sa kanyang pagmura sa Diyos. Ang katapangan ng Pilipino ay ang pagkampi kay Duterte habang pinapatay ang mga kaawa-awang mga Kian de los Santos, mga Kim Ramos, mga Michael Sioron at marami pa pong mga iba na akin pong inilathala sa akin libro, A Country Run Like Hell. Yan po ang ating pong report sa araw na ito. Yan po ang ating paninindigan na ang Communist Party wala pong relihiyon at yan kaya nagiging popular itong si Duterte, si Bongo at si De La Rosa. Panay wala pong Diyos yan. Ayan, I challenge them to prove me otherwise. Ako po si Waldy Carbonell, hurling the challenge. Allahu Akbar.